my beloved Boss Mike Cervera. Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa groundbreaking ng magiging pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Nako! Nako, ang sakit nito. Pinakamalaking solar power plant sa buong mundo. Ano naman ang nagawa ni Digong na ganito na pwedeng ipagmalaki nyo? Mga kababayan, meron ba siyang nagawa na pwedeng ipagmalaki sa buong mundo? Tignan nyo mga kababayan ang mga Marcos. Yung ama niya ganyan din, laging ang Pilipinas ang nangunguna sa lahat. Oh. Tatandaan nyo ba yan mga kababayan? Si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., yung ama ni Pangulong Bongbong, laging nauuna kung anong mga bagong teknolohiya, maging impra. Lupit na yan. Ang lupit talaga. No? Kaya mga kababayan sa mga sumusuporta, bumoto kay Pangulong Bongbong. Binabati ko kayo. Oo. Paano ngayon to, mga kababayan? Ha? Yung solar farm nando doon sa Nueva Ecija, malapit sa aming salon, ha? Kasi sabi ko kay paring Bongbong tuloy. Ha, Jacob Rivera, sabi ko kasi sa Nueva Ecija mo ipalagay yan kasi laging brown out daw. Kaya ngayon mga kababayan, yung solar farm na ginawa ni Pangulo, kauna-unahan, ha, na pinakamalaki sa buong mundo, abay nandito sa Pilipinas at sa lugar kung saan nandun. Oo, sino? Yung aming salon. Nueva Ecija mga kababayan, ha? Tandaan nyo, kung gusto nyong magpasalon, sabihin nyo lang pangalan ko. Mga taga Nueva Ecija, punta kayo sa Robinson, 3rd floor, nando doon, oo. Makikita nyo, napakalaking karatula. Salon 360, oh. Tapos bandang Talavera, bubuksan namin, ha? Clinic ng pagpapaganda. Oh, putik na yan, ha? Abangan nyo yan. Oh, Valentina. Oh, sa lahat ng bagong dating. Si Boss Barbasa, nandyan na. Ninitas Vlog. Gemaline Perez, The Real Mr. and Mrs. Smith. Mga kababayan, ulitin ko lang para sa inyo. Nako, nasasaktan na naman yung mga DDS dito. Puta yung hinangaan nyo. Kahit isa lang, oh. Natapos yung 6 na taon na termino. Pero bakit walang ganito? Digong naman eh. Pinapahiya mo naman yung mga tagasunod mo eh. Diba? Ang pangit, no? Nakakahiyang maging DDS. Buti pa Marcos loyalist. Pag Marcos loyalist, kita nyo, mapagmamalaki nyo. Mga proyekto, nako mga kababayan ko, iba ito. Bakit? Ito kailangan ng tao ngayon eh. Oh, sabihin na naman nila, nasaan yung flood control? Puta, flood control pa rin ang banat nila. Eto na nga, oh, kita nyo, mga kababayan, ha? Eto na, pasok. Marcos ang nanguna. Wait, umpisa natin sa umpisa. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa groundbreaking ng magiging pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Nako, mga kababayan. Wow, putik na yan, oh. Nakaka-proud, mga kababayan, ha. Nakaka-proud ito. Biruin ninyo sa buong mundo, kauna-unahan tayo. Magkakaroon ng pinakamalaking solar power plant. Iba, mga kababayan, ha. Iba talaga. Ano kaya sasabihin ni Banat Bay? Baka sabihin nun, ay, palakpakan! Ganun. Hinihintay ko yun eh.
palagay-lagay pa yung pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Putik na yan. Ang dami ng tama ni Pangulo. Pero bakit ni isa? Hindi ko nakitang pumalakpak yon. Si Maharlika naman, ayun, mukhang gago. Putik na yan, mga kababayan. Binanatan nila yung pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo ng Amerika. Ayun, abay sabay-sabay sila. Si Panelo, si Roque na nagtatago, si Panelo na machong-macho. Oo, magkambal yun. Kambal yung dalawa na yun. Diba? Panelo na machong-macho. Oo, si Roque, nakulang na lang, kawayan oh. Si Maharlika, si Banat Bay, nako, sabay-sabay sila. Mga kababayan, binanatan, ayan na. Abay, siyempre kasama yung mga amuyong nila. Di ba? Ano sabi nila? Wala na, tapos ka na. Yari ka. Galit, galit, galit. Sino? Si Trump sa mga adik. Putik na yan, anong ipakikita nyo kay Trump? Sabi pa ni Maharlika, dadaling ko lahat yung ebidensya ko kay Trump. Diba? Putik na yan, ipapakita mong ebidensya ka kay Trump. Yung video nyong peke. Gagawin ni Trump doon sa pikong video na yon. Gagawin mong uto-uto si Trump. Napakatalino niya. No? Ayan, nakita nila mga kababayan. Abay, nag-usap si Pangulong Bongbong at saka si Trump. Nako, mga kababayan, tameme. Alam nyo, no, hindi ko ba alam at hindi ko rin maisip maigi kung saan pa sila kumukuha ng kapal ng muka. Kasi ilang beses na silang napapahiya. Pero bakit tila ba sanay na sila? Diba mga kababayan? Nakakahiya. Kaya alam nyo, marami talagang vlogger na ganyan. Oo. Kahit na mapahiya sila, basta meron lang silang kita. Kaya lang yung iba kahit napapahiya, hindi kumikita. Siguro yun yung idol niya. Kasi yung iba naman ganon. Kaya pwede rin siya. Kaya lang mga kababayan, hindi siya tanggap. Buti pa sila Maharlika, marunong lumaro, kaya maraming nakikichismis. Nagkakaroon tuloy ng mga views. Diba? Ann Aquino, Remedios Abaro, Miki Villanueva, Ella Kawili, Ray Kulimay. Ngayon, tuloy natin to. Diba? Ang kakapal na mga mukha nyo, ano ngayon ang ihaharap nyo kay Trump? Yan, nag-usap-usap na, tapos kinamusta pa. Sino? Si First Lady Imelda Marcos. Na nako, idol na idol ng lola ko yan, Maria Teresa. Kayo, idol din ba ng lola nyo o idol nyo? Kasi kwento na lang lahat yung naabutan ko nung panahon ng mag-asawang Marcos at Imelda Marcos. Ayun, mga kababayan, kita nyo naman, di ba? Lahat ng proyekto ni Pangulo, sayang lang yung nasa Bataan, Alam nyo, maraming nagsasabi, kung tinuloy lang yung proyekto ng Bataan Nuclear Power Plant, mga kababayan, abay, tiba-tiba na saan na tayo. Diba? Remedios Abaro. Sir Mike, pera-pera lang sila. Nako! Sinabi nyo ba? Yung iba kahit walang pera, makapal ang mukha. Kaya ang ginagawa, sa mga nanonood na uto-uto, kumukuha. Kita nyo. Ganun talaga mga kababayan, wala namang kita. Paano kikita kung ang mga vlog mo basura? Kaya kailangan, kung gusto mo na magkaroon kahit konti, gayahin mo na lang yung estilo ng pagbablog ng iba. Tulad ko, di ba? Idol mo ko. Mga kababayan, ito na. Bigay ko na sa inyo, ha? Pasok! Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanguna sa groundbreaking ng magiging pinakamalaking solar power plant at battery storage facility sa buong mundo. Ayan mga kababayan, sa buong mundo yan. Nakaka-proud. Alam nyo, kung tuloy-tuloy lang, sabi ko nga, kung pwede lang, Lord,
gawin mo na habang malakas si Pangulong Bongbong Marcos, gawin nyo ng presidente ng Pilipinas siyang, payag na ho kami. Siguro naman yung mga nandito papayag din eh. Kaysa naman mapalitan na naman ng mga kurakot sa gobyerno. Napakahirap po mga kababayan humanap ng tulad ni Pangulong Bongbong na anak ni Ferdinand Marcos na talagang mga totoong nagmamalasakit sa bayang ito. Diba? Kaya lang mga kababayan, pwede rin naman na ipagpilitan na siya ang maging presidente habang siya nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kung ang mga tao gagawa ng paraan at kaming mga Pilipino magkakaisa para ituloy-tuloy na lang ni Pangulo itong pagiging pinuno ng bansang mahal na mahal naming ito, aba, di sama-sama tayo. Diba, mga kababayan? si 031 to ayaw. Kaya nga, kung gagawin natin yung panawagan naman siguro na ha? Yung panawagan siguro na people power, baka tayo na gumawa, Di ba? Mga kababayan. Yung hindi nagawa ng mga Duterte sa panawagan nilang halos 3 taon na mag-people power, baka kayanin natin ng isang araw lang. Diba? Napakaganda nun, mga kababayan. Ipapatupad pa daw yung martial law. Para mga kababayan, marami na naman papalag doon, lalong-lalo na yung mga kalaban sa politika ni Pangulo. Nakita niyo naman, ito lang, pagsabihan natin yung mga kalaban ni Pangulo sa politika. Nakita niyo naman si Pangulo, napakabait. Hindi nga kayo pinapansin. Diba? Bakit hindi niyo na lang hayaan maging Pangulo hanggat siya'y nabubuhay? Hanggat kamatayan ni Digunyo. Diba mga kababayan ko? Pero ninyo, kung tuloy-tuloy si Pangulo, hindi naaabot. Sino? Si Digunyo. Nako. Kung abutin naman ni Pangulo, wag naman sana at manghina na at magsawa na rin. Diba? Abay, pwede nang ituloy. Nino, ni Sandro. Diba mga kababayan? Ituloy ni Sandro. Pagkatapos ni Sandro. Napagbigyan na natin ng mahabang panahon. Siguro naman, ang Pilipinas, asinsado na nun. Tsaka na kayo, pumili uli ng magpapabagsak sa Pilipinas. Natin sabihin Pilipinas. Tsaka na kayo pumili uli ng magpapabagsak sa bansang ito. Pinaunlad ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Pilipinas. Tapos napunta sa mga walang ya. Ano nangyari? Bagsak. Abay, mga kababayan, ha? Normal lang yung umaangat ang dolyar. Nancy Malabnan. Alam mo, merong mga pabor. Meron din di pabor. Pero karamihan ng mga OFW, dolyar ang kinikita niya, no? Diba? Ganun, normal yan Kay Digong, umabot pa nga ng 61. Tapos ngayon, 59 lang, 59 lang, nagwawala na kayo. Kay Digong nga, umabot ng 61, mga kababayan. Pambihira naman, Basta mahalaga, kita nyo naman ang proyekto. Diba? Tuloy na natin to. Basta, nangunguna ito sa buong mundo. Tayo lang merong ganito. At battery storage facilities sa buong mundo. Makakatulong daw itong mapababa ang bayarin sa kuryente ng mga Meralco customer. Nasa frontline ng balitang yan. Ayan, mga kababayan, nakita ninyo at narinig ninyo. Ang iniisip ni Pangulo ay yung makakabuti para sa ating mga Pilipino. Reklamo tayo ng reklamo sa pamamagitan ng mataas na kuryente. Maraming mga negosyante, mga investor sa ibang bansa ayaw mag-invest sa Pilipinas gawa ng napakataas ang kuryente.
Ngayon, mga kababayan, si Pangulo, eto, tinutuligsa pa rin ng mga bobo, ha? Biruin ninyo, hindi na tinitignan yung proyekto. Ang inaabangan yung pagkakamali daw ng mga salita. Alam nyo naman na ang Pangulo, Inglesero. Kaya, ang pananagalog nito, minsan, dispalinghado. Pero mga kababayan, tandaan nyo na dapat unawain nyo na lang kung ano yung mga salita na lumalabas sa munganga ni Pangulo. Kasi kayo, mga bobo, ayaw nyong unawain yun. Alam mo mga DDS? Pag tinignan mo naman yung mukha, puta, kanto. Kanto rito, kanto ron, puro kanto. Diba? Oo, ituloy. Si Caricator. Ladies and gentlemen, Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang groundbreaking ceremony ng Meralco Terra Solar Project. Terra Solar Project, mga kababayan. Grabe, oh. Ganda, mga kababayan, oh. Oh. Si Nancy naman, Boss Nancy. Purihin mo naman si Pangulo. Ayan, oh, may ginagawa namang matino. Oh, ayan, alam mo, Nancy, yung mga DDS dito, mahal na mahal namin. Oo. Kaya lang, tignan nyo rin naman yung magandang ginagawa ni Pangulo. Hindi na lang puro negatibo. Di ba? Kasi kung puro negatibo, ang iisipin ng bawat isang Pilipino, abay hindi tayo magkakaisa niyan. At hindi natin maipapanalo kung ano ang pangarap ni Pangulo. Diba? Limited ang pangunawa nila. Ganun ba? Oo. Ayoko kasi, mga kababayan. Totoo. Taos sa puso ko. Oo, mga DDS dito. Taos sa puso ko. Ayaw kong nagkakasakitan tayo. Kasi para sa akin, kapwa Pilipino tayo. Na dapat nagmamahalan, nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Diba? Oh. Kaya alam nyo, mga kababayan, ang Pangulo, nakita nyo naman, walang ginawa kundi magtrabaho para sa inyo. Hindi lang naman para sa aming mga sumusuporta ito, kung hindi para rin sa inyong mga bumabatikos ng kung ano-ano. Kaya hindi awa ang hinihingi ko. Oo, hindi awa ang hinihingi ko sa mga DDS na nandito. Kung di pangunawa. Diba, Trexie Villa? Alaskador? Nancy Malabanan. Pangunawa ang hinihingi ko. Hindi awa. Hindi kailangan ng awa ni Pangulo. Pangunawa lang ninyo. Masaya na kami rito. Yan ang matinding maiaambag ng bawat isa sa ating mga Pilipino. Pangunawa kay Pangulo, hindi yung konting pagkakamali ng salita na ipinahahayag sa inyo, abay, babatikusin nyo. Yung Pangulo, nakita nyo naman, lahat ng ginagawa, kita nyo, para sa mga Pilipino. O kita nyo, nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo. Anong ginawa ninyo? Biruin nyo, habang namimigay ng tulong sa mga maraming Pilipinong nasalanta ng bagyo, abay tinuligsa nyo yung pagtatanim na hindi nyo naintindihan dahil hindi naman kayo Ilocano. Diba? Kaming mga Ilocano, nauunawaan namin yun. Bakit? Kasi ganun talaga kami. Masipag. Yung sinabi, nakakaani, tapos katatanim. Hindi nyo gets yun. Ang mga Ilocano lang ang nakakaunawa nun. Pero kung inyong lalaliman, mararating nyo rin naman yun. Kaso, mga kababayan, pag sarado isip, ganun talaga yun. Diba? Diba, Madonna Villanueva? Oo, totoo naman, diba? Eto na naman, mga kababayan. Ang Pangulo, ito may bagong proyekto. Madalas kong sinasabi sa inyo na lahat ng proyekto ni Pangulo, tahimik lang na nangyayari ito. Kailan nyo nalaman na mayroong ganito?
Hindi ba? Kamakailan lang. Oh, pero mga kababayan, Sarah Brightman, Crisco, Daniel Garte, Madonna Villanueva, Rosita Pales, eto ho. Tahimik, pero merong resulta to. Ulitin ko lang, yung ngawa ng ngawa, may resulta ba? Gumawa ng kalsada, bako-bako pa. Gumawa ng tulay, hindi magamit yan. Puta, anong klaseng proyekto yan? Samantalang, yung pahayag sa inyo, build, build, build. Puta, naging bill. Naging bill, mga kababayan, yung build. Sige, tuloy, Mr. President. Pakita mo. Isa itong solar power plant at battery storage facility sa Nueva Ecija na pinakamalaki sa buong mundo. Nako, pinaulit pa. Pinulit pa, mga kababayan, Si JJ ako, Sarah Brightman, Florida Agkawili. Malu Asares, inulit, Ang hilita, inulit. Talagang nananakit. Mga kababayan, itong balita na to talagang nananakit. Bakit kanyo? Paulit-ulit na sinasabi na kauna-unahan sa buong mundo. Ulitin ko lang para sa mga DDS na nandito. Alam ko naman, nandiyan kayo. Nako yung mga DDS, hindi... Kakatiting lang dyan, sa proyekto na yan, Biruin ninyo, magsama-sama sila. Ilan sila? 32. Mga kababayan, 32. Di pag nagsama-sama sila, nandoon pa lang sila sa bakod. Hindi pala nila nalilibot yung buong proyekto. Tuloy. Ito, ibig sabihin kaya raw nitong mag-supply ng kuryente sa 2.4 million na bahay at pwede ring magamit ang nasa storage ng baterya pag kinailangan ng dagdag na... Ang ganda, mga kababayan, Milyong-milyong kabahayan ang pwedeng supplyan, sana all. Sana all talaga. Sana noong pa ginawa, mga kababayan, at sana noong pa tumakbong Pangulo. Nang sa ganon, mga kababayan, hindi na sayang yung 6 na taong termino. Diba, mga kababayan? Dapat siya talaga yung aling namuno noong pa. Tuloy. Power supply. The Terra Solar Power Project is designed to address 2 critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Gaano kalaki nga ba itong Terra Solar Project na pinag-uusapan natin? Ayan na, para sa kaalaman ng mga bobo. Chris Geronimo, thank you naman, Yeah! Huwag kayo naggaganyan kasi naiinggit yung mga vlogger ng mga tangat bobo. Pag nakikita nila rito, mga kababayan, na namimigay kayo ng ganyan, nasasaktan yung mga yan. Eto na, pag-usapan na natin. Gaano ba kalaki ito? Alam niyo, masayang-masaya ako. Isa baklaran na ako. Nako, si Takero. Huwag kang mag-alala, sasamahan kita, dali na. Saglit lang naman to. Konting kembot na lang, tapos na ako. Kita na tayo. Eto na. Pasok. Pinagmamalaki ko lang itong proyekto para makita ni Mamita Starto ko. Diba? Eto na, mga kababayan. Gaano kalaki? Solar project na pinag-uusapan. Wait. In renewable energy. Gaano kalaki nga ba itong Terra Solar Project na pinag-uusapan natin? Nako. Kung matatanaw nyo itong nasa likuran ko, ang mga nasa babang yan, lahat daw ng yan, maliit na bahagi pa lang ng mga lalagyan ng solar panel. Nako, maliit pa lang na bahagi yan, hindi ko na matanaw. Kita nyo, mga kababayan, Ayan, naka-ready na yung mga gagamitin sa proyekto. Biruin ninyo yung lalagyan na yan na hindi na natin matanaw, maliit pa lang na bahagi yan. Kung yan, mga kababayan, nako po, sarap mamasyal dyan. At
Siyempre, mangunguna na naman dyan at makikipag-unahan yung mga DDS, ha? Nawawala yung aking sound. Oh, bakit kaya? May sira? Putik na yan ah. Kanina pa. Hindi na. Sige, bibitinin ko kayo. Bibitinin ko kayo. Wait lang nga, bakit ganito? Putik na yan, oh. Okay na ba? Okay na. Sorry naman nagkakaroon ng problema tong ating PC. Eto na. Pulong Bongbong Marcos. 1,500 megawatts na milyon na bahay at pwede ring magamit ang nasa storage ng baterya pag kinailangan ng dagdag na power supply. The Terra Solar Power Project is designed to address two critical challenges of our time: the surging demand for electricity and the pressing need to shift to renewable and sustainable sources of that energy. This landmark project will put our country on the map as a leader in renewable energy. Gaano kalaki nga ba itong Terra Solar Project na pinag-uusapan natin? Kung matatanaw nyo itong nasa likuran ko, ang mga nasa babang yan, lahat daw ng yan, maliit na bahagi pa lang ng mga lalagyan ng solar panel. Ay nako, Diyos ko, napakaluwag mga kababayan. Yan, ulitin ko lang. Yung mga natatanaw natin yan na yung maliit na bahagi pa lang yan ng paglalagyan ng proyekto para sa solar power plant. Tuloy. Ang kabuuang lupa kasi, mas malaki pa sa buong Pasig City. Nako, mas malaki pa sa buong Pasig City? Di ba pwedeng yung buong Davao na lang? Tapos yung mga kababayan nating mga taga Davao, lumipat na lang. Dito na lang kayo sa Luzon. Kaysa naman ang gusto ni Duterte, abay magsarili kayo. Ang hirap nun. Biruin ninyo, pagtatawid kayo ng border, kailangan nyo ng visa o passport. Kasi iba na yung bansya ng Davao. Kaya maaga pa lang yung mga taga Davao, lipat na. Tuloy. Ayon kay Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan, makatutulong din ang Terra Solar Project sa pagsusulong ng renewable energy sa bansa. Malaking tulong yan, Evangeline Camilosa. Tulong sa mga kababayan natin. Lipat na sa China. Tulong sa mga kababayan natin ito na nahihirapan sa pagbabayad ng kuryente. Di ba? Grabe, Volconnect. Ernesto Zamora. Ibang klase. Marian Tomas, Volconnect. Venus Sabatin. Tuloy. We will eliminate 3.6 million tons of carbon emissions annually, the equivalent of pulling 3 million cars off our roads. The Philippines is not only keeping pace with the global energy transition, but alam nyo mga kababayan, buti pa si Pangulo naisip to. Di ba? Kasi ang dami ng Pangulong dumaan dito. Tandaan nyo,
yung LEC. Saan? Sa may Ilocos Norte. Abay, kita nyo, binanatan ng mga bobo na yan. Hindi nila alam, napakamura ng kuryente sa Ilocos Norte. Kaya mga kababayan, tama si Belen Reyes. Nakaka-proud maging Pilipino. Oh, diba? Tuloy. Also, we express our intention, the Philippines' intention, to lead that migration from... Alam nyo, ang gusto ni Pangulo kasi, mga kababayan, talagang yung mga napaka-importante. Tulad ng kalsada, pabahay, at etong problema sa kuryente. Sana sumunod naman, mga kababayan, yung problema sa tubig. Oo, dapat maibalik yung panahon ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Diba? Naiinom yung lumalabas na tubig sa gripo. Kasi mula nung nawala si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., natandaan nyo, nauso na yung alin? Nauso na yung bumibili tayo ng bote-boteng mineral water, distilled water, at kung ano-ano pa. O, natandaan nyo ba yan? Sino ang nakaabot na tayo umiinom sa lumalabas na tubig sa mga gripo sa ating mga tahanan? Wala, hindi uso yan, yung mga mineral water na yan. Diba? Oh, kahit deep well nga nun eh. Naiinom eh. Oh, tuloy. Thermal to renewables. Bukod sa mas malinis ang solar power, mas makakatipid din dito kumpara sa krudo. Yun, mga kababayan, no? Galing, no? Mga kababayan, no? Trixie Billiang, galing. Oo, Catherine Galpo. Oh, Paul Morales, kung gagawing active yung nuclear, nako! Kaya lang, mukhang marami ng problema doon eh. Kasi napabayaan. Yung ibang mga pyesa, obsolete na yan. Yung mga ibang mga kagamitan, nako mga kababayan, kung dati, dipindot yan, ngayon mga kababayan salita na lang. Sasabihin, power, dipindot, gagana yung power, di ba? Ngayon mga kababayan, ganun Diba? High-tech na. Kaya yung mga kababayan, nako, obsolete na yan. Kaya ang tanong, bababa ba ang sigil ng kuryente oras na makapag-supply na ang Terra Solar Project sa Meralco? Yun! Sigurado naman. Bakit? Kasi nga nagkukulang. Kapag sumobra na yung supply, di ba? Bababa na yan. Talagang gusto natin gawin pag-operate nito, mararamdaman na ng mga consumers. Naku, mararamdaman daw ng mga consumers, tayo yun. Tayong mga Pilipino, makakaramdam kahit yung mga bobong DDS, makikinabang. Di ba? Makikinabang. Iaalis ba naman natin sa kanila yan? Siyempre hindi naman. Dahil bawat Pilipino, karapatan na makinabang sa bawat proyekto ng alin? Ng gobyerno. Diba? Iyak na. Our beloved Boss Mike Severa.